Greetings mo mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Mga kapatid, na-experience ko na po yung isa sa mga worst nightmare ko with regards sa ating old car, sa ating 2E engine. Iyan po ay yung mag-overheat o overheating. Nag-overheat po mga kapatid ang ano ko, ang aking Toyota Corolla 2E engine. Nag-overheat po siya. Na-experience ko siya. At maaaring ma-experience nyo po yung bangungot na naranasan ko. Nag-overheat po siya, hindi ho dahil sa makina. Hindi ho dahil yung makina ko ay yung sa gasket, head gasket ang problema. O nag-overheat siya o dahil sa radiator, hindi. Dahil kita nyo naman, bago lang yan. Kapapalit lang po nyan. Wala naman ako nakita pumutok siya. Rat pan, okay pa yung rat pan, gumagana. Walang problema siya. Ang naging problema po mga kapatid, eto. Yan, makikita nyo. Eto. Iyan, yung hose na yan mga kapatid. Pumutok. Grabe mga kapatid. Grabe mga kapatid yan Nabiyak siya. Hindi ko malaman kung naubos nga po yung coolant ko ay hindi ko talaga inaasahan. Kita nyo naman mga kapatid kung napanood nyo yung mga last video ko, napalit, bagong palit lang po yung mga plugs nito. Saan yung plug? Ito bagong, saan ba yun? Ayan, nasa ilalim. Ito, yan. Zoom in natin. Ayun, ayan, nagzo-zoom. Ayan. Plug po yan, isa. And another plug. Dito po. Ayan. Bagong palit na rin po yan. Mga original po yan. And sa bandang ilalim po, hindi ko makita, meron din daw po yan Yun ang isa pa. Hahanapin ko na rin yan. Meron pa din daw siyang ganitong plug Kaya ang binigay sa akin ni Michael Amor, binigyan niya ako nito, 3 piraso yung yung isa hindi ko alam kung sana hanapin ko na rin yon. Ito bago. Bago na po yung mga kapatid. Upper and lower. Yan, bago na rin po yan. Yan. Upper and lower. Ito lang ang hindi ko napalitan. Ayan. Nako, ayan pag pinipisil ko ayan yung kamay ko, pinisil ko lang siya, may lumabas na kulang. And then tignan nyo yung aking firewall, mayroon siyang mga kulang sa mga cross member. Ayan, dito lang po yung naging problema. So hahanap ako ngayon nito. Sana may mahanap akong original. Gusto ko original Pero kung wala akong mahanap na original, pwede na rin yung niyan, yung maghanap ako ng hose na ganito na pa letter L ang itsura niya. Ayan. May tinimbre sa akin si kapatid Michael Amor, ang kanya. Pinaltan niya lahat yung isang set, Samco. Hindi ko lang alam kung maganda yun yung Samco, isang na siya, isang set na siya, at ito kasama. Ayun. Hindi ko alam, sana yun ang nabili ko para isang set na kaso kung bibiling ko pa yung Samco na yun, hindi naman siya parang hindi naman siya kung bibiling ko pa yung isang set na yun, kung ito lang kukuhanin ko, sayang naman to, mga original pa naman to. Ayan, sana makahanap tayo ng original na yan, bali gagawin ko mga kapatid ngayon is kakalasin ko na siya. Hanap kami ni Mrs. ng post na ganito. Hindi man siya kahit mahaba man siya, basta naka letter L siya, pwede na yon.
buti na lang nang nag-overheat ako. Ano nangyari po yun mga ano nang susundin ko na si Mrs. 5 o'clock ng hapon, umalis ako dito, i-warm up ko yung makina. Pag-ikot ko ganyan, mga isang barangay lang siguro yung ano ko, bigla lang nag-overheat yun. Buti naobserbahan ko na nag-overheat na pala yung makina ko. Ayan dito, from dito, umikot lang ko sa barangay, yun. Bumalik na agad ako dito. Hindi ko na sinundo yung misis ko. Ayun, ang ano nga lang, according to Sir Dennis, isa sa mga worst na mangyari kapag naubusan ng coolant ang ating sistema, cooling system, nag-overheat siya. Wag lang sanang magagasgasan yung mga liner ko, magkakayod. Wag lang sanang wag mangyari. Pero so far ano pa naman siya, madali siyang mag-start. Napakabait nito, na-uwi pa niya ako. Hindi niya ako itinirik sa ang limit ko pa naman mag long drive. Umuwi ako ng Cavite. Lagi akong takbong, mabilis pa naman ako magpatakbo. 150, ganyan, 130, 120. Pero hindi siya nag-overheat. Talagang napakabait mo. Yan, ito po mga kapatid, nakalas na natin. And upon inspection mga kapatid, ayan. Ito, ayan parang bibig ng bata, no? Hello! Ako po ang dahilan ng overheating. Ayan. Grabe, parang bibig, Yan, lumubo siya. Yan. Yan siya. Hanapin natin to. And para sigurado, magpapalit na rin ako ng bagong hose na ganito. Kahit medyo okay pa naman siya, palitan ko na lang din para wala na akong hindi ko na puputok yung mga hoses ko. Palitan ko na din. Ayan, sibat muna kami ni Mrs. at kami magpa parts hunting. Hanap kami ng ganitong hose. Nakahanap ako ng 5/8 na bypass hose. Ayan. Worth siya, 200 pesos to 300 pesos. Dito ko siya nabili sa 555 Auto Supply sa Angeles. Hanapin niyo lang si Kuya Junjun. Sa kanya ko siya nabili. Yan po mga kapatid, na kapitan ko na ng hose. Ayan Ayan. Dati dito, nakakabit dito, bago doon sa plug na yun. Bago yung plug na yun nasa ilalim. Maiksi lang yung hose. Dito ko pinadaan yung hose na Kasi pag dito ko nakuha ng hose, ang hirap magkabit. Kaya ganito yung ginawa ko. Yan, dito ko siya binaypass bago dito plug. Yan. Then nilagyan ko muna ng distilled water. Yan. Distilled water. Tapos yan, kita nyo, pinapadighay ko. Pinipisil-pisil ko ng bahagya yung mga hose. Yan, pinipisil ko ganyan para lumabas yung mga bubbles niya. Mga hangin. Lumabas yung hangin. Kumbaga sa bata, padidighayin ninyo. Yan. Yung iba, takot pag nabula daw. Bubula talaga yan. Kumukulo kumukulo yung distilled water. Bakit distilled water? Baka natanong nyo. Hindi ako naglagay ng coolant. Nilagay ko itong distilled water na ganito. Ang ginagawa ko mga kapatid, by experience, pag nagpapalinis ako ng radiator o napapalit ako ng hose, distilled water muna. Gagawin ko, gamitin ko muna siya ng isang araw, and then after ko ma-check na wala talagang leak, wala na talaga siyang leak, ayun, saka ko po siya i-drain yung mga distilled water, and then saka ako nalalagyan ng coolant, saka ako nagkukulant.
Ganun ang style ko. Sayang eh. Eh kagaya nung nagpalinis ako ng radiator, eh may leak pa pala, nilagyan ng coolant. Eh yun eh, kailangan ihinang na naman yung radiator na ano ko dati, na tanso. Eh makukontaminate yung ano, yung ating coolant. Yung para maiwasan yung ganon, ginagawa ko, tinetest ko muna kung may leak. Kaya distilled water muna yan. Yan, pinapatigay ko na lang. Hihintayin ko na umandar yung fan. Yan, hihintayin ko na umandar yan para malaman ko na okay na. Okay na siya. Pwede ko na siyang takpan. Mainit na pareho yung ano niya, pero hindi pa rin umandar yung fan. Try natin girit. Yun, mandar na. Okay na. Ano yung pagpapatigay natin. Yung parehas na mainit yung ano, nag-open na yung thermostat. Yan, pwede na, okay na to. Pwede nang takpan ng ano to, radiator top. So yung mga kapatid, sana may natutunan kayo sa aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.